Damang-dama ko ang boses ng Manileño. Alam ko po ang kanilang damdamin, alam ko po ang kanilang hinaing, at ito po'y dahilan. Kaya po ang inyong lingkod ay nagdesisyon sa aking sariling konsyensya na bigyan ng katuparan ang pananaw at panaginip na ito ng mga pinagsama-samang boses ng Manileño. Kaya ang inyong lingkod ay tumatakbo ngayon bilang alkalde, ama ng lungsod ng Maynila. Tulong-tulungan po natin ang pagbabago sa Maynila at bigyan natin ng tunay na solusyon ang mga problema natin, lalo na mga problema pang-ekonomiya. Yung panahon ni Mayor Atienza, nakapagpaaral ako ng 3 estudyante na pagtapos ko sila ng college. Pero sa ngayon, hirap ang buhay ng mga vendor gawa ng susobrang kulikta ng kung sino-sino kumukulikta sa amin. At hindi kami binibigyan ng permit na nanggagaling sa CPON. Organized vending ang ating pinahira. Binibigyan natin sila ng lisensya at hindi po natin ikinukonsider kailanman na problema ang pagtitinda. Solution po yan sa problema. Under our program, ang lahat ng vendor ay mabibigyan ng paraan. Direksyon sa loob ng isang programa na magbibigay ng laya at paraan sa kanilang kasipagan at maiangat nila ang kanilang sarili sa kanilang paghihirap at hindi gobyerno nang gigipit at hindi dapat kinukunan ng tong collection ang mga ito. Isa po ako sa nag-avail ng programa ni Mayor Atienza na libreng livelihood training program. Hanggang ngayon po, tinuturo ko pa rin po ang livelihood na to. Ito po yung tinatawag na beadscraft. Nakakarating na po yan sa abroad, sa Qatar, Australia, Canada, US. Hindi lang po beadscraft ang tinuturo sa programang ito ni Mayor Atienza. Meron din pong HRS, basic computer, reflexology, at marami pa pong iba. Hindi lang po mga nanay ang matututo dito, pati rin mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga out-of-school youth. Dapat po talagang mabalik si Mayor Atienza. Ang ating mga mahihirap ay kailangan nating bigyan ng direksyon upang sila'y makibahagi sa ekonomiya. Katulad po ng pag-organisa ng isang malawak na kooperatiba. Ito po ay nagawa na namin sa nakaraang panahon, yung kababaihang cooperative na maliit ang puhunan na palawak namin hanggang 250 million pesos na paikot-ikot po sa mga pangangailangan ng mga miyembro. Nagawa po ito sa Department of Environment na yung kooperatiba ron ay aking tinulungan at ginamitan ko ng tamang paraan upang lumago ang kanilang puhunan. Simple-simple, yung mga supplies na kailangan ng city government, kunin natin sa kooperatiba. Ang kikita riyan, hindi po yung ahente, wala pong ahente na, kung hindi ang mga miyembro nito, ang bumubuo po ay kayo. Lalo-lalo na po yung gusto natin tulungan na mahirap na sektor. Nang makapag-graduate ako ng high school, matagal po ako hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng college. Ngayon, ang nangyari, binigyan po kami ng pagkakataon na naging scholarship, yung special program ni Mayor dito Atienza, na yung hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, pwede makapag-aaral ng libre. Marami natin parang nakikitang dapat lang gawin na natin ngayon, katulad po ng pagbibigay ng pagkakataon sa pagkumpleto ng edukasyon ng ating mga kababayang hindi man lang nakatapos ng high school. May paraan po dyan yung tinatawag nating alternative learning system na ginawa po natin sa nakaraan. Hindi nga lang ginagawa ngayon, hindi ko maintindihan. Pero ito po itutulak natin na masigit pa para walang makapagsasabing ang sino man ay agabyado sapagkat hindi man lang siya nakatapos ng high school. Dahil in a short period of time, 3 months sa loob ng kanilang tahanan ay makakatapos sila ng kanilang high school, makakakuha sila ng diploma. Yun po ang unang hakbang sa pagunlad ng kanilang kalagayan. 4-year course yun, ginawang TRISEM. So, pagdating ng 2007, nakapag-graduate ako ng Bachelor of Science in Public Administration. Ayun. Hindi po lumalaki ang sukat ng Maynila, subalit dumarami po ang tao. Kaya kailangan po ang tamang paggamit ng bahagi ng lungsod. Katulad po ng ginawa natin doon sa Abad Santos High School at Raha Sulaiman High School. Sa Lumang Abad, nabubulok ang mga classroom, bumabaha, at maraming mga estudyante ang nagkakating classes. Hindi gaya ngayon sa Bagong Abad, malawak, malinis, at marami kang matututunan. Minabuti naming ilipat yung 2 paaralan sa mas tamang lugar.
Nandun po sila sa merong Numancia Street, sa may Pasig River, kung saan nagamit pa namin ang modernong konsepto na merong pang pabahay para sa mga guro na siyang nagtuturo sa dalawang paaralan. At yung dalawang gusaling yun, dalawang paaralan, may pagmamalaki natin, maaaring sabihin, pinakamagagaling ng mga eskwela ngayon, hindi lamang po sa Pilipinas, sa construction, sa layout, at sa konsepto, maaaring dalawang pinakamagaling na eskwela sa buong Pilipinas. Yan po ay dahil sa tamang town and city planning. Dahil sa tulong ni Mayor Lito Atienza, kaming mga mag-aaral na magsisipagtapos sa Jose Abad Santos ay lubos na nagpapasalamat at nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Ang panaginip po ng bawat Pilipino, bawat Manileño, magkaroon ng kapirasong lupa o kapirasong bubong man lang na matatawag nilang munting palasyo ng kanilang pamilya. Panahon ng Mayor Atienza, lumanda yung Baseco. Sa tulong ni Mayor Atienza dati, nagbigyan kami ng lote, naayos ang namin, yung bahay namin, nabigyan kami ng maayos na tirahan. Hindi katulad noon talagang mahirap, kasi talagang tubig at saka puro basura, makikita mo. Suportahan na lang natin si Mayor Atienza kasi yan naman talagang nagpaganda ng Baseco. Magagawa nating paunlarin ang lungsod ng Maynila kung ito'y pagtutulong-tulungan natin. Gamitin natin ang sipag at ang kagustuhan ng ating mga Manileño na talagang umangat na sa kahirapan. Ang paraan dito ay good government. Ang ating pong pagiging pro-lifer, ang ibig sabihin din yan, ay pro-good government. Gamitin natin ang binigay sa atin ng Panginoon Diyos na mga biyaya ng kalikasan. Meron tayong mga ilog, Pasig, meron tayong mga estero, meron tayong tabing dagat, na lahat ito ay maaaring panggalingan ng mga economic activities na magbibigay po sa atin ng mga benepisyo. Kailangan lang po talaga ipagtulong-tulungan natin. Muli, hinihingi ko ang tulong ninyo lahat, hindi lamang po dito sa halalan dumarating ko, hindi sa pagbuo muli ng isang Maynilang magbibigay ng buhay na karapat-dapat, hindi lang po sa kasalukuyan ko, hindi sa mga darating na henerasyon ng mga Manileño. Pagtulong-tulungan po natin ito at tumingin tayo ng biyaya ng Panginoon Diyos upang tayong lahat ay tulungan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong lingkod, Mayor Lito Atienza. Kaming mga Manileño ay nagkakaisa, siya pa rin sinisidyo, Mayor Lito Atienza. Tinupad ang pangako nang siya'y aming ihalal, siya pa rin hininiyaw, Mayor Lito Atienza. Dituhan niyang muli, Maynila naming mahal, sa Rojas Boulevard, kay sarap ng mamasyal. Kahit ang avenida, muling binuhay niya kay ganda. Kay Atienza pa rin, hindi na magbabago. Kay Atienza pa rin, sa kanya ay sigurado. Kay Atienza pa rin, Atienza pa rin kami. Kay Atienza pa rin, hindi na magbabago. Kay Atienza pa rin, sa kanya ay sigurado. Kay Atienza pa rin, Atienza pa rin kami. Kay Atienza pa rin, hindi na magbabago. Kay Atienza pa rin, sa kanya ay sigurado. Kay Atienza pa rin, Atienza pa rin kami. Kay Atienza pa rin, hindi na magbabago. Kay Atienza pa rin, sa kanya ay sigurado. Kay Atienza pa rin, Atienza pa rin